Magandang araw mga bata! Inaanyayahan ko ang bawat isa na magsitayo para sa ating pambungad na panalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Tayo na po ay manalangin. Dahilan Diyos, salamat Panginoon sa araw na ito. Muli po kami ay binigyan niyo po ng pagkakataon na makapag-aral po Panginoon. Dalayan ko po, kayo Panginoon ang magbigay ng karunungan, katalinuhan at pangunawa sa bawat mag-aaral at maging po sa aking Panginoong Guro. Gamitin niyo po ang maging pagpapala at daluyan ng inyong pong biyaya Panginoon sa mag-aaral na ito. Tulungan niyo po kami na po ikaw maitaas sa aming pong mga buhay Panginoon. Mag-glorify ka po namin at maging sa kalagitnaan po ng mag-aaral namin ito. Kaya po patuloy niyo muna Panginoon at mag-ingat sa amin sa buong araw na ito at patawad Panginoon sa pagkukulang po namin. Ito po ang aming samot namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang araw mga bata. Mahusay. Kumusta naman ang bawat isa? Napakagaling, napakasaya ang pakinggan ng bawat isa sa inyo ay nasa maayos na kalagayan. Isang blessing o isang pagpapala sa Panginoon na bawat isa sa atin ay nasa maayos at magandang kalagayan. Ngayon, bago kayo magsiupo, maaaring pakipulot naman ng mga basura o anuman mga papel-papel dyan na nasa inyong pwesto o sa ilalim ng inyong mga bangko at pakisuyo na rin na pakitapon nito sa ating basurahan. At kung wala namang kalat, mga bata, ay inyo namang ayusin ang inyong mga upuan. Kung tapos na, ay maaari na kayong magsiupo. Ngayon, ipapaalala ko lang mga bata ang ating alituntunin sa silid-aralan na ito sa aking asignatura sa Filipino. Una, ano yung una nating alituntunin? Tama, una ay maging magalang. Igalang natin at irespeto ang ating kapwa. Lalo na si teacher na siya ang magtuturo sa inyo ngayong araw. Ikalawa ay itikom natin ang ating bibig at makinig ng maigi. Makinig ng mabuti sa nagsasalita kay teacher na siyang magdadala ng talakayan ngayong araw na ito. At ang panghuli ay tayo po ay itaas ang ating mga kamay, kanang kamay kung tayo ay may katanungan o may gustong sabihin sa guro. Nauunawaan ba mga bata? Kung ganon, ay atin namang alamin kung sino sa inyo ang lumiban. Pero parang nakikita ko naman, kumpleto ang nasa upuan. Sige nga, may lumiban ba ngayong araw na ito? Sabi ko sa inyo, wala diba? So, mahusay, napakagandang simula ng araw na ito na bawat sa inyo ay naririto at hindi lumiban sa klase. Kasi ngayon magkakaroon tayo ng exciting na gawain. Pero bago yun, nais ko munang tanungin kung sino sa inyo ang nakakaalala sa mga lumipas or sa nakalipas nating talakayan. Sige nga, tingnan natin kung mayroon pang nakakaalala. Sige, kuya. Yes, ikaw kuya. Tama, ang sabi ni Justin, ang ating pinag-aralan ng nakaraang araw, excuse me po, ay patungkol sa parabola. Ano naman yung parabola? Ano po ibig sabihin ng parabola? Ano nga? Ikaw nga, Justin, ano ang ibig sabihin ng parabola? Mahusay. Ito ay tungkol sa mga kwento na hinango mula sa banal na kasulatan ng Diyos o mula sa Biblia. Meron bang nakakatanda kung ano yung nakaraan natin binigay na halimbawa tungkol sa parabola? Meron ba ba? Tama, ang parabola tungkol sa nawawalang tupa or the lost sheep. So ngayon mga bata, dahil tama na meron na kayong konting kaalaman tungkol sa parabola. Ngayon naman ay maglalaro tayo. So maglalaro tayo. Excited na ba kayo? Ha? Wow! So ngayon ang ating gawain ay patungkol or tinatawag na The Family Feud. Ayan. At laro natin ngayong araw na ito ay The Family Feud. Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ayan, itong unang grupo, ito ang ikalawang grupo. Ngayon, pipili kayo ng sa dalawa, sampung representative.
Ayan, 10 representative sa bawat grupo. At ang ating lalaro. Sino ang pamilyar dito sa larong Family Feud na pinag-hostan ni Ginoong Dingdong Dantes? Oh, lahat pala kayo, nanonood kayo, no? Fan ata kayo ni Dingdong. So, ayan. So, hindi na magiging mahirap kasi alam niyo na itong laro ito. Ang Family Feud, kung saan meron akong katanungan at merong merong 10 tamang sagot na yun yung ibibigay mo sa akin para doon sa katanungan. Nauunawaan ba mga bata? May katanungan ba? Group 1, Group 2? Unang pangkat, ikalawa? Wala naman. O, sige, handa na ba ang lahat? May 10 miyembro na, may 10 representative na ang bawat grupo? O, sige. Maaring mag-isiupo yung hindi nakabilang. Iilan lang naman pala sa inyo hindi nasama. So, no coaching tayo ha, no coaching. Walang mandadaya. Sige, handa na nga ba ulit ang lahat? Handa na? Tayo ay magsimula na. Makinig ang bawat isa. Ayan. Paunahan ito mga bata ha. Group 1 at Group 2, paunahan ito. Kung sino ang mauuna na makapagbigay ng tamang sagot lahat, syempre sila ang panalo. At merong munting surprise sa teacher para sa mga magwawagi ngayong sa palarong ito. Handa na ba? O sige. Narito ang katanungan. Kami, ang team, ay nag-interview ng 50 katao tungkol sa kung sino ang mga pinakasikat na apostol ng Panginoong Hesukristo. Uulitin ko ang tanong. Sino-sino ang mga pinakasikat na mga apostol? Sige nga, Group 1, since kayo ang nauna. Sige. Sino ang pinakasikat na apostol ng Panginoong Hesukristo? Tingnan natin dito sa ating talasalitaan kung tama ang inyong sagot. Ang sagot nila ay si Judas Iscariote o si Judas Iscariot. Kaya lamang ang inyong sagot ay nasa ikalabindalawa. So, pang 12 siya. So, kayo ba Group 1? Group 2, kayo, ano ang inyong sagot? Tingnan natin kung malalampasan niyo yung ika-12 na place nitong ni Judas Iscariot or Judas Iscariote. Sige nga, Group 2. Tama. Ang kanilang sagot ay Simon Peter. At tingnan natin dito sa ating talasalitaan kung pang ilang place ito si Simon Peter. At ito ay number 1. So first place ito si Simon Peter dito sa ating bahagdan. So ngayon, Group 2. Ibibigay niyo ba ang 12 pangalan ng mga apostles o hahayaan niyo ang Group 1 na magbigay nito? Ano? Ibigay o hindi? Sige, sabi nila maglalaro. Sige nga, Group 2, ibigay sino-sino ang mga pinakasikat na apostol ng Panginoong Hesukristo. James. Si James ay, dalawa kasi yung James. Na dito ay number 4 at number 10. So, dalawa agad. Sino pa? Si Philip. Si Philip ay number 6. Next, Andrew. Yes, meron din Andrew, number 2. Bartolome is 7, ikapito. John, ika-4. Thomas, ika-8. Matthew, ika-9. Isa na lang. Sino kaya yung isa na yun? Group 2. Sino kaya yun? Tingnan natin. Si Lebeos. Ayan. At ang Group 2 ang nagwagi sa ating palaro. Ito, napakahusay naman ng Group 2. Palakpakan naman natin ng Group 2. So, yun lang ang ating laro sa pagkakataong ito. Ngayon, maaari na magsibalik sa kanya-kanyang upuan. Bago tayo magbukas ng ating tatalakayin at pag-aaralan, ay meron akong hinanda dito na gawain.
bago tayo magsimula sa panibagong kwento na ating tatalakayin. Handa na ba? Kung handa na, pakikuha ng papel. Ayan, pakikuha ng inyong mga papel at sulatin, kopyahin ito at sagutan. Bibigyan ko lamang kayo ng ilang mga minuto. Huwag maingay. Kumuha ng inyong mga papel ng tahimik lamang. Ayan, makinig muna mga bata para sa ating panuto, para makunawa niyo kung ano ba yung gagawin. So, narito ang panuto, basahin natin lahat. Isa, dalawa, basa. Panuto, ibigay ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Piliin ang tamang sagot mula sa kahon at isulat bago ang bilang. So, nakikita niyo mga bata, may kahon dito. Ito yung mga salitang ito ay dito kayo kukuha ng sagot. Habang itong may salungguhit, titignan niyo yung salitang may salungguhit at iisipin niyo kung alin dito sa mga salitang nasa kahon ang kasing kahulugan nila. Nauunawaan ba? Nauunawaan ba mga bata? Kung gayon, maaari na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat? Tapos na? Sige nga, sagutan natin kung nasagutan niyo ng tama. Atin nang i-check. Sa number 1, sino gustong sumagot? Sige, ikaw na Nigel. Basahin mo muna ang pangusap. Nahabag ang ama sa sinapit ng kanyang anak. Ano ang kasing kahulugan ng salitang nahabag? Ito ay naawa. Naawa ba? Tama, naawa. Lagyan ng check. Kalawa, labis na nagdalita ang anak. Roma, ano ang tamang sagot? Ano ang kasing kahulugan ng nagdalita? Ito ay hirap. Tama. Ikatlo, nilustay niyang lahat ang kayamanang ipinamana ng ama. So, ano sa langguhit dito ay nilustay. Ano ang ibig sabihin o kasing kahulugan ng nilustay? Ginastos. Tama si Bia. Ika-apat, labis na nagalak ang ama nang masilayan muli ang anak. Ang salita may sa langguhit ay nasilayan. Ano ang tamang sagot? Ano ang tamang sagot? Mary. Nasilayan ay makita or nakita. At panghuli, sino gustong sumagot? Laika. Hindi siya sanay maging alipin dahil anak siya ng mayaman. At ang salitang may salungguhit ay alipin. Anong ibig sabihin ng alipin, Laika? Alipin, Laika? Utusan. Napakahusay naman. Sino ang nakakuha ng 5? May naka-perfect. Aha. So, sige, ngayon ay dumako na tayo sa ating tatalakayin. Sa palagay nyo, ano kaya yung tatalakayin natin ngayong araw na ito? Sino mahilig dito magbasa ng Bible? Si Bia? Mahilig si Bia magbasa ng Biblia. So, ibig sabihin may idea si Bia. Sabi niya ay, anong Bia? Ang sabi ni Bia, maaring tungkol ito sa parabola na ang alibughang anak o the prodigal son. Bakit kaya? Sige, tingnan natin kung yun nga ba ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Salamat, Bia. Maaari ka nang makaupo. So, ngayon mga bata, tama ang ibinigay na opinyon ni Bia dahil ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay isa na namang parabola. At ang parabolang ito ay pinamagatang sa Ingles na The Prodigal Son. O sa Tagalog ang alibughang anak. At makikita ito sa Lucas
verses, ayan, chapter 15, verses 11 to 32. So, yun yung ating pag-aaralan ngayon. At manonood kayo. Ipapanood ko ito sa inyo at may mga tanong ako mamaya pagkatapos. Sige na, ayos na po at manonood na kayo ng video clip. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahagi mamanahin ko. kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos ng pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yon at naghirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, Sa amin, kahit ang mga utusan ng aking ama, ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito, halos mamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang ako isa sa mga utusan niyo. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan niyo ng singsing ang daliri niya at suotan niyo ng sandalyas ang mga paa niya. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo. Magdiwang tayo dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong. Bakit? Anong mayroon sa bahay? Sumagot ang utusan. Dumating ang kapatid niyo, kaya ipinakatay ng inyong amang pinakamatabang baka upang ihanda dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya. Pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi niyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagsaya kasama ang mga kaibigan ko. Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babaeng bayaran, ipinagpatay niyo pa ng pinatabang baka? Sumagot ang ama. Anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa'yo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita. Ngayon, tapos nyo na ang panonood mga bata. Naunawaan nyo ba ang video clip na inyong pinanood? Sige nga, kung naunawaan natin, muli, tungkol saan ang parabolang ating pinanood? Mahusay, patungkol ito sa alibughang anak. At saan naman ito makikita sa Biblia? O, saang verses ito hinango? Ikaw, Via, anong tamang sagot? Mula sa Lucas, chapter 15, verses 11 hanggang 32. So, doon natin makikita ang parabola tungkol sa alibughang anak. Kapag gusto nating basahin mismo sa Bible o sa Biblia. Ngayon may katanungan ako. Ano ang inyong napansin doon sa bunsong anak? Sige, magbahagi naman kayo, Ralph. Tama, ano? Ang bunsong anak, yun yung alibughang anak na gusto niyang, anong gusto niya? Gusto niyang kunin ang kabahagi niya sa kapamana ng kanyang ama. Kahit buhay pa yung kanyang ama. Di ba sa atin dito sa Pilipinas, usually kapag patay na yung magulang, saka lamang hinahati yung aling-alingan na pamana. Pero dito, itong alibughang anak na ito, kahit buhay pa yung ama niya, ay hiningi niya na agad ang kanyang kabahagi na mana. At ngayon, ano nangyari dun sa anak? Sige nga, ikaw nga, okay? Tama, ano, tungkol ito, ang nangyari sa kanya, nang kinuha na yung kanyang kabahagi ay nilustay. Ano nga ibig sabihin ng nilustay? Ginastos. Tama, ginastos niya ito sa walang kwentang bagay. At nung naubos na, anong ginawa niya? Tama, siya ay umalis. Iniwan niya yung kanyang tahanan kung saan andun yung kanyang ama at andun yung kanyang
nakakatandang kapatid. Iniwanan niya silang dalawa at umalis na ibang bayan, ng ibang bayan siya. At doon sa ibang bayan ay patuloy niya binaldas or nilustay ang kanyang pera. Di ba? Binaldas niya pa rin at nilustay. Hanggang isang araw, ano nangyari sa kanya? Hanggang isang araw ay ubos na ang kanyang pera. Wala na. Wala na yung pinagbentahan niya ng kanyang mana. Ubos na. Ngayon, meron bang tumulong sa kanya? Wala yung mga naging kaibigan niya sa panahon ng kasaganaan niya ay hindi niya ngayon makita, hindi niya ngayon mapuntahan, hindi niya mahinga ng tulong. At ano ang nangyari sa kanya ngayon? Siya ay naging alipin. Ano nga ang alipin? Naging utusan. Saan siya naging utusan? Saan? Sa isang babuyan. At ang nakakalungkot doon ay wala siyang pagkain, kaya ang ginawa niya, inaagaw niya o nakikihati siya doon sa pagkain ng baboy na kanyang ibinabahog. Akalain mo yun, yung bahog na ng baboy yung kanyang kinakain? O diba? Hindi mo akalain na ganun yung sasapitin ng anak, yung alibughang anak? Pagkatapos na, ano nangyari? Ikaw naman, John Lloyd, ano ang nangyari? Mahusay. Pagkatapos na napag-isip-isip niya, napagtanto niya na sa bahay namin, yung mga utusan ng aking ama, ang sasarap ng pagkain nila. Madami silang pagkain. Pero ako, nandito, ang pagkain ko ay pagkain ng baboy. Ang bahog ng baboy. Kaya siguro, babalik na lang ako sa bahay namin. Pero hindi na bilang isang anak. Kahit isang utusan na lang ng papa, kahit isang utusan na lang ng aking ama. Basta may maayos lang ako na tirahan at pagkain. Doon ang naisip ng alibughang anak. Siya ba ay umuwi? Umuwi siya? Bumalik siya ba siya sa kanila? Sige nga, ikaw nga, Russell, bumalik ba siya sa kanyang ama? Opo, bumalik nga. Itong si alibughang anak, itong bunsong anak na ito, sa kanyang ama. At anong ginawa ng ama? Sige, anong ginawa ng ama? Ang ama ay natuwa. Natuwa siya nung silayan niyang muli ang kanyang anak. Labis ang galak ng kanyang ama noong nasilayan siya. At alam mo ba yung ginawa ng kanyang ama? Pinaghanda siya, kinatay yung pinakamatabang calf. O, di ba? Kinatay at pinakain sa kanya. At nagkaroon pa ng tutugan at sayawan bilang magdiriwang na bumalik na ulit ang kanyang anak. So, grabe yung pagmamahal. Ano ng ama? Ano napansin niyo dun sa ama? Tama, napakawagas ng pag-ibig ng isang ama sa kanyang anak. Hindi matatawaran ang pag-ibig ng isang magulang sa kanyang anak. Alam niyo yung sinasabi na isusubo na lang, meron kasi ganun, isusubo na lang, pero ibibigay na lang sa anak. So, ganun ang magulang. Makikita natin dito sa ama na grabe ang kanyang pagmamahal. Makikita natin to nung bumalik ang anak, hindi niya sinabi na, ay, huwag ka lang pumunta dito kasi nilustay mo na, inubos mo na yung kabahagi mo. Hindi. Bagkos, anong ginawa niya? Niyakap niya at kanyang pinabihisan ng pinakamagarang damit at hinandugan ng pagkain. Diba? Nilutuan ng masasarap na dishes ng pagkain. Kaya, makita natin na talaga iba ang pagmamahal ng magulang ng isang ama sa isang anak. Ngayon, samantala, yung kanyang kuya naman, yung nakakatanda, ay nagalit at sinabi nito nakakatandang anak doon sa tatay or sa ama, bakit ako? Hindi kita sinusuway. Bakit ako? Lagi akong tumutulong sa'yo. Bakit ako? Lagi naman akong nandito. Pero bakit hindi mo ako kinatayan ng napakatabang calf? Bakit yan lang? Di ba umalis yan? So, nagganon yung nakakatandang kapatid. Pero, nakita natin na ipinaunawa ng ama na itong si nakakatandang kapatid ay sa kanya lahat ang pag-aari ng ama. So, dapat kasi sabihin na huwag maiinggit. So, maliban doon, ano ang napulot niyong aral mga bata? Tama, tayong mga anak ay kahit gaano pa tayo kapasaway, kahit gaano pa tayo kasutil, still ang pagmamahal ng ating mga magulang ay hindi magbabago. So, wagas ang pag-ibig ng ating mga magulang sa atin. Kaya wag na wag nating ipagpapalit sa anumang bagay. Excuse me mga bata ha. So, huwag natin ipagpapalit sa anumang mga bagay na ino-offer o binibigay sa atin. Yan man ay mga kaibigan, huwag natin ipagpapalit ang ating mga magulang sa ating mga kaibigan. Pero alam niyo ba mga bata, mayroon pang mas higit na malalim na kahulugan na gustong ipahiwatig ng Panginoong Hesukristo sa ating mga tao.
Sabi ng Bible, Romans 5:8, tayo ay makasalanan. So sabi sa Romans 5:8, nung tayo po ay makasalanan, si Jesus Christ ay bumaba dito. So ganun ang ginawa ganun, inahalin tulad ni Jesus Christ, yung ginawa ng Ama. Na tayo, kahit makasalanan tayo, pumarito pa rin ang Panginoong Hesukristo para tubusin tayo sa ating pagkakasala. Di ba alam niyo yun? John 3:16 or Juan 3:16. Ano sa kalagay doon? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino yun? Walang iba kundi si Jesus Christ. Sabi doon, ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahama, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O di ba? Yun ang gustong ipahiwatig ng parabola sa atin na alibughang anak. Na tayo ay makasalanan, pero hindi inisip ng Diyos na tayo ay makasalanan. Bagkus ang inisip niya, ang pag-ibig niya para sa atin. Na kaya niyang ibigay nakayanan niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak para tubusin tayo sa pagkakasala na hindi naman ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Akalain mo yun? Si Jesus Christ, tutubusin niya tayo, tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan, sa ating kasalanan, kahit hindi naman siya ang gumawa nun. O di ba? Kahit di niya naman tayo kaano-ano. Pero dahil sa pag-ibig na wagas, sabi nga, love conquers it all. Diba? Grabe ang pag-ibig. Love conquer it all. So, dahil sa pag-ibig na wagas ng Panginoon sa atin, mas higit pa yung pag-ibig ng Diyos kaysa sa magulang. So, diba? Sabi ng Diyos, dahil sa pag-ibig niya sa atin, nakayanan niyang ibigay ang Panginoong Hesukristo na kanyang bugtong na anak. Pinagkatawang tao niya, namatay, inilibing at muling nabuhay para sa kabayaran ng ating kasalanan. Na kung tayo ay sasampalataya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Yun ang gustong ipahiwatig ng Panginoong Hesukristo sa parabola ng alibughang anak. So, hindi lamang ito literal na anak, bagus tayo yun. Tayong mga tao na makasalanan, na namuhay sa putik ng kasalanan dito sa kamunduhan, dito sa mundong ibabaw na ito, pero hindi ininda ng Diyos, hindi inisip ng Diyos na makasalanan na tayo, dapat doon na tayo diretso sa lugar ng impyerno. Hindi. Bagus ang inisip niya, kailangan kong sagipin ang mga tao. So, ayaw niya magbayad tayo, kasi mahihirapan tayo Mahihirapan tayo doon sa lugar ng impyerno. Kaya sabi ng Diyos, ibibigay ko ang aking bugtong na anak, at ang sino mang sumampalataya ay hindi na makakatulan pa, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Kung ano yun, tatanggapin lamang natin si Jesus Christ bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So ngayon, igagay ko kayo sa prayer. Ito ay personal na pagtanggap niyo sa Panginoon bilang inyong sariling tagapagligtas. Sundan niyo ako at gawin niyo ito ng totoo. Huwag lamang dahil sinabi ni teacher na sumunod, bagos seryosohin niyo ng Panginoon ang inyong ating kakausapin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa hapong ito na nakilala ko ng aking sarili ay isa kong makasalanan sa inyong harapan. Salamat po sa Panginoong Hesukristo na inyong binigay kung siya na po ang bayad ng aming kasalanan. Dalangin ko, Panginoon, ang pinagsisihan ko po ang aking kasalanan sa mga oras po na ito. At gayon din po ay tinatanggap ko po ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon ng aking buhay at sariling tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Ito po ang aking samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayan mga bata, doon sa prayer na ginawa natin, sino ang inyong tinanggap? Si Jesus Christ bilang inyong tagapagligtas. So maliwanag, hindi si teacher, wala akong pinatanggap sa inyong iba kundi si Jesus Christ. So sabi ng Bible, sa Romans 8:1, ang sino man tumanggap kay Jesus Christ bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ay may katiyakan na hindi nakahatulan pa doon sa impyerno. So ibig sabihin hindi na pupunta ng impyerno. Bakit? Kasi nga niligtas na tayo at tinatanggap natin na niligtas na tayo. Tinatanggap natin na pinagbayaran na ni Jesus Christ ang ating dapat pang bayaran. At ngayon, sabi ng John 1:12, tayo ngayon ay ibinilang na sa anak ng Diyos. O, akalain mo yun, mula sa kasalanan, inahon tayo ng Diyos, pinagbayaran ng ating kasalanan, tinubos tayo, at tinatanggap natin yon ng totoo, at sinasampalatayanan natin siya. Sabi ng Diyos ngayon ay isa na tayong anak niya. So, kabilang tayo sa anak ng Diyos at uuwi tayo sa tahanan ng Diyos kung sakaling aalis na tayo dito sa mundong ibabaw. So, ayan mga bata ang nais ipahiwatig ng Panginoong Hesukristo sa parabola na makikita sa Lucas chapter 15, verses 11 to 32. Hindi lamang ito sa literal na anak, bagos tungkol ito sa ating mga tao na magbalik loob sa Panginoon. Huwag nating hayaan na ang kasalanan
ang patuloy na maghari sa atin bagkus ay tanggapin natin, pagsisihan natin ang ating kasalanan at talikuran natin ang ating kasalanan at humarap tayo sa Panginoon, humingi ng tawad at tanggapin natin siya bilang sarili nating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. So mga bata, nauunawaan niyo ba ang ating talakayan? Kung nauunawaan, sumigaw nga ng Amen! Alright. So, mahusay. Tandaan ninyo na wagas ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kung wagas na ang pag-ibig na ipinapakita sa atin ng ating totoong mga magulang, mas dakila at higit pa ang kayang ibigay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Na nakayanan niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak na wala iba kundi si Jesus Christ para tubusin tayo. Kaya bilang kapalit, tanggapin natin ng totoo sa ating puso at sa palatayanan natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng ating mga buhay. Kasi yun yung pinaka gusto ng Panginoon sa atin, ang magbalik loob tayo sa Kanya. So kung gayon, naunawaan na ba talaga? Opo. So napakaganda ng ating usapin ngayon tungkol sa salita ng Diyos. Tungkol sa alibugang anak na ikinumpara natin sa ating mga tao na dapat ay magbalik loob tayo sa Panginoon. Kasi hindi na tayo tatanungin, hindi titignan ng Panginoon na, ano makasalanan to? Pumatay to ng tao, aba nagmura to, aba bakla to, aba tumboy to, aba suwail to. Hindi na. Ang makikita ng Diyos sa atin ay ang habag at pagmamahal. Kaya nga naibigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Kaya mga bata, tandaan natin na kung kayo hindi pa kayo nagbabalik loob sa Panginoon, sa mga oras na ito, inyong pagsisihan ng kasalanan, palikuran ng kasalanan, at tanggapin ang Panginoon sa Kristo bilang inyong tagapagligtas at Panginoon ng inyong mga buhay. Yun lamang, naunawaan ba? Magaling!